Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na ngayon tayo sa dialysis center na ginagawa ng NKTI. Malapit nang matapos itong phase 1 at pumupunta na nasa phase 2 na tayo. Nasimulaan na yung phase 2, which is the first fourth floor. Ang phase 1 hanggang fourth floor. Masisimulaan na yung phase 2, which is hanggang 6th floor. Ang phase 3 hanggang 13th floor, di ba? 13th floor. So, ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin at pero hanggat mangyari yun ay ginagawa na rin natin, nagpapatayo tayo ng mga ospital para naman maserbisyuhan ang ating mga magiging pasyente. For this one, para sa mga chronic kidney disease. Pero kasama na dyan ay dinagdag din natin ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth. Bukod sa pasilidad nito, may pinapalawak pa rin natin ang suporta at ang mga benepisyo para sa mga CKD patients. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente. Meron na rin tayong 904 accredited na dialysis centers sa buong Pilipinas. Kaya ito ay makakapag-serbisyo sa ating mga kababayan na naghihirap na naging pasyente dahil nga nagkaroon ng chronic kidney disease. Kaya patuloy natin magagawa ito. Ang schedule nito ay dapat by the beginning of 2027 ay magsisimula na yung dadalhin na yung mga gamit dito. And when do you think you can start operations? Early 2028, Mr. President. After a year after that, matatapos, pwede nang tumanggap ng pasyente rito. Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ng sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. At pagka nasa phase 3 na tayo, finishing na rito, aayusin na ito para pagandahin na ito para pwede nang tumanggap ng pasyente. Nandito yung mga picture kung ano yung magiging pasilidad kapag tapos na. At siguro yun na nga ang ating tinitignan na schedule. Early 2028 makapag-operate na itong dialysis center. Okay, sige. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.